Isang nakakahilakbot na araw sa inyong lahat. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang kagimbal-gimbal at nakakahilakbot na sinapit ni Ruby Rose Barameda makaraang mahagilap, makuha at maihango ang bangkay nito sa katubigan ng Navotas City at nasa loob ng isang drum na bakal. Ano ang kinahantungan ng kasong ito? Watch at your own risk. Ako po si Red at ito ang Haunted History. Mahigit isang dekada na nang gumimbal ang balita patungkol sa isang bangkay na naisilid sa loob ng isang drum. Ito ay walang iba kundi si Ruby Rose Barameda, ang kapatid ng kilalang beauty queen at naging aktres na si Rochelle Barameda. Matatandaan na hindi pa rin sumusuko ang kanyang pamilya para mahanap ang hustisya, bagamat hanggang sa ngayon nananatiling nakakatakot at makapanindig balahibo ang naging katapusan ni Ruby Rose. Sa tala, August 15, 2019, nang ibasura ng Malabon Regional Trial Court ang kasong parricide laban sa hiniwalayang asawa ni Ruby Rose na si Manuel III Jimenez III, at ito ay base na rin sa ibinabang desisyon ng korte. Sino nga ba si Manuel III Jimenez III? Siya ay isang kilalang negosyante na pangasawa ni Ruby Rose at ikinasal sila noong August 1, 1991 sa Las Piñas, kung saan nagmula ang pamilya Barameda. Sa halos 8 taon, nagbunga ng 2 anak na babae, sina Marga at Martha, ang kanilang pagsasama. January 2007, ayon sa kapatid ni Ruby Rose, walang iba kundi ang aktres na si Rochelle Barameda. Sinabi niya na si Ruby Rose at ang kanyang asawa ay nasangkot raw sa isang karahasan sa tahanan o domestic violence na nag-udyok kay Ruby Rose para tuluyang hiwalayan ng asawa at magsampa pa ng kaso ng kustodiya laban sa kanyang nawalay na asawa, at kalaunan ay na-dismiss ng korte. Kaya naman sa hindi inaasahang pagkakataon, napunta kay III Jimenez ang kustodiya ng kanyang 2 anak na babae. Ngunit sang-ayon sa isang liham na natagpuan sa pag-aari ni Ruby Rose, isinaad niya na ang kanyang asawa ay merong kirida. Sabi pa dito, ibinabahay pa umano ng kanyang mister ang isang babae noong panahong sila ni Ruby Rose ay nasangkot sa domestic violence. Maraming umugong na tanong at isa sa mga karaniwang lumabas ay kung sino nga ba ang tunay na suspect sa pagpaslang kay Ruby Rose. Itinuturong pangunahing suspect ay walang iba kundi ang kanyang mister na si Third, hanggang sa kalaunan ay nadawit na rin ang kanyang biyenan na si Manuel Jimenez Jr. Lumitaw din ang mga pangalan ni na Leonard Spike Descalzo at ang isang Norberto Ponce. Sa isang utos na inilabas noong July 10, ibinasura na ng korte ang kaso ng pagpatay laban sa biyenan ni Ruby Rose na si Manuel, kasama ang 2 pang akusadong sina Leonard at Norberto. Sa ginawang pagbasura ng kaso laban kay III Jimenez, sinaad ng korte na nabigo kasi ang prosekusyon na magtatag ng probable cause. Sa kabilang banda, at ayon na rin sa paglilinaw ni na Jimenez Jr., Descalzo at Ponce, pinagdiinan pa ng korte na ang prosekusyon ay malaki ang kabiguan upang mapatunayan ang anumang direktang partisipasyon ng 3 sa pagpaslang kay Ruby Rose. Hanggang sa biglang umugong ang pangalan
at nasangkot din sa krimen ang isang Manuel Montero. Sa saliksik ng Team Haunted History, matatandaang na-recover ang bangkay ni Ruby Rose matapos sumuko ang saksi na si Manuel Montero at direktang inamin ang partisipasyon sa krimen. Natukoy ni Montero ang eksaktong lokasyon ng bangkay sa Navotas at natukoy ang mga sangkot umano sa pagpaslang. Gayunpaman, bigla niyang binawi ang kanyang testimonya pagkalipas ng 6 na taon ng paglilitis at bigla ding nawala ito na parang bula. Sa isang pahayag, sinabi ng pamilya Barameda na tila napakahirap makamtan ang hustisya para sa kanilang naiwan. Para umano daw silang nasa pinakailalim na laylayan ng mundo nang makuha nila ang dismissal order. Dahil dito, hiniling ng ina ni Ruby Rose na si Asuncion Barameda kay Pangulong Rodrigo Duterte noon na kung maaari ay matulungan sila sa muling pagbubukas ng kaso. Ayon kay Asuncion, dahil ang presidente ay dating tigausig, tiyak ay maiintindihan niya ang nangyayari. Nang mga panahong iyon, patuloy pa rin ang pagsigaw ng katarungan ng mga naiwang kaanak ni Ruby Rose at nagawa pang umapela kay Pangulong Duterte upang magkaroon ng pagkakataon na makamit ang hustisyang matagal nang inaasam. Ang ama naman ni Ruby Rose ay hinimok si Interior Secretary Mar Rojas noon na bumuo ng isang team para matugi si Manuel Montero. Ang akusado na kalaunan ay naging star witness at bigla na lamang nawala makaraang bawiin ang kanyang mga naunang testimonya na siyang nag-uugnay sa asawa ni Ruby Rose at kamag-anak nito sa pagpaslang sa kanya. Ginawa ni Robert Barameda ang apela matapos ang sinabi niyang patuloy na kabiguan ng isang tracking team na binubuo ng mga miyembro ng National Capital Region Police Office at ng Department of Justice Witness Protection Program na hanapin si Montero sapagkat 3 buwan na ang nakararaan at mahigit nang hindi na muling nadinig o nakitang muli si Montero. Iniwan umano ni Montero noong Marso ang Regional Police Intelligence Operations Unit sa Camp Bagong Diwa na matatagpuan sa Taguig City na siyang nagsilbi naman niyang safe house mula pa noong 2010. Kung matatandaan ng ilang mga ka-haunted history, ang bangkay ni Ruby Rose ay natagpuang nakasimento sa loob ng isang selyadong steel drum noong 2009. Sinasabi at pinaniniwalaan na dahil sa isyu ng kustodiya ng kanilang mga anak kung kaya't ganito ang kanyang sinapit simula din nang nawala noong 2007. Ayon sa nakatatandang kapatid ni Ruby Rose na si Rochelle, napakatagal na umano nito ngunit nakapagtataka na tila walang nangyayari. Kung kaya't ito ang nagbunsod upang humiling sila sa pamamagitan ng apela sa isa pang pangkat na sakop ng DILG para sa agarang pagkamit ng hustisya. Bagamat tumanggi na si Montero, sinabi ni Robert na gusto niyang harapin ang issue at linawin ng ilang pang mga bagay ng harapan. Sa tanong na bakit idinidiin ang asawang si Jimenez III sa kasong parricide, ang sagot, itinanggi ng Court of Appeals ang kahilingan ng negosyanteng si 3rd Jimenez na linisin ang kanyang pangalan sa kaso dahil din sa pagkamatay ng asawa nitong si Ruby Rose noong 2007. Sa 3 pahinang resolusyon na isinulat ni Associate Justice Pedro Corrales, ang dating Special 16th Division nito ay nanindigan sa desisyon nito na nagpapahintulot sa DOJ na ituloy ang kaso laban sa kanya. Hindi tumigil sa pag-apela si Jimenez III kahit na siya pa ang idinidiin ng lahat, kasama pa ang media at taong bayan bilang primary suspect sa karumal-dumal na pagpaslang kay Ruby Rose.
Ngunit sinabi ng korte sa pag-apela sa desisyon nito na hindi kinakailangang kanselahin ng recantation ang isang naunang deklarasyon. Tulad ng anumang iba pang patotoo, ito ay napapasailalim sa credibility test at dapat na matanggap ng may pag-iingat. Walang tuntunin o doktrina na nangangailangan ng nakaraang patotoo na ipagpalagay na mali dahil lamang sinabi ng isang saksi na si Jimenez III ang suspect. Noong December 10, 2013, ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ni Jimenez III para sa pagsusuri na siyang humihiling na baliktarin ang desisyon nito noong May 2, 2012 at ang resolusyon na inilabas noong July 4 sa tanggapan ng Pangulo na siyang nagpapatibay sa resolusyon ni Justice Secretary Laila de Lima noong August 11, 2010. Inirekomenda sa resolusyon ni de Lima noong August 11 ang pagsasampa ng impormasyon para sa parricide laban kay Jimenez at impormasyon din para sa pagpaslang laban sa kanyang tiyuhin, ang mangingisda na si Lope Jimenez. Ipinaliwanag ng korte ang apela na ang mga argumento na inihain ni Jimenez ay para suportahan ang kanyang petisyon na tumutukoy sa mga ebidensyang iniharap laban sa kanya na dapat ay inilabas sa panahon ng trial proper at hindi sa preliminary investigation level lamang. Naunang nangatwira ng petitioner na ang OP ay nakagawa ng isang seryosong pagkakamali at kumilos ng may matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa pagtataguyod ng paghanap ng probable cause para sa kasong parricide laban kay Jimenez III batay sa hearsay, uncorroborated at unreliable statements of supposed state witness na si Manuel Montero. Bukod kay Jimenez III at kanyang tiyuhin, kinasuhan din ng pagpatay ng mga barameda ang amang abogado na si Manuel Jimenez Jr. at ang mga umano'y alipores na sina Eric Fernandez, Robert Ponce at ang Leonard Spike Descalzo na una na nating nabanggit. Ang DOJ ay nangatwiran na ang mga naunang pahayag ni Montero ay hindi nangangahulugang ginawang kontrobersyal at akademiko sa pamamagitan ng abiso ng huli ng pag-alis. Lumabas sa record ng korte na umalis si Ruby Rose sa kanyang tahanan sa Moonwalk Village na matatagpuan sa lungsod ng Las Piñas para sana pumunta sa bangko at bisitahin ng kanyang mga anak sa bahay ng kanyang biyanan na matatagpuan naman sa BF Homes, Parañaque. Sa oras na iyon, siya at ang kanyang asawang si Third ay hiwalay na at sangkot sa ilang mga kaso kabilang ang isang dinismiss na reklamo para sa pang-aabuso sa tahanan at isang nakabinbing kasong sibil para sa kustodiya ng kanyang mga anak. Nabigo si Ruby Rose na umuwi noong araw na iyon at mula noon ay hindi na siya nakita pang muli. Wala na rin umanong nakarinig o anumang naging komunikasyon kay Ruby Rose simula ng araw na yun. Sa karagdagang saliksik ng Team Haunted History, voluntaryong sumuko si Montero sa Philippine National Police at dito nga'y itinuro niya ang iba pang akusado bilang mga responsable sa pagkawala ni Ruby Rose. Pinatunayan din ni Montero na inutusan siya ni Jimenez Jr. na paslangin si Ruby Rose dahil sa pagdudulot umano ng kahihiyan sa pamilya nila. Sa pilitang kinuha ni na Fernandez, Descalzo at Ponce si Barameda mula sa tahanan ng mga Jimenez sa Las Piñas at sinabing dinala sa compound ng Buena Suerte Jimenez Company sa Navotas. Matatandaang iginiit din ni Montero base sa naitalang testimonya nito na si Descalzo ang sumakal kay Ruby Rose hanggang sa ito'y tuluyang bawian ng buhay. Ang gamit pa daw nito ay isang lubid. Matapos noon, isinilid umano ng grupo ang katawan ng kawawang si Ruby Rose sa loob ng steel drum at pagkatapos ay pinunuan pa ng semento. Dagdag pa ni Montero,
Binigyan ni Lope ng tig 50,000 pesos sina Fernandez, Descalzo at Ponce at sinasabing ang naturang halaga ay galing pa umano kay Jimenez Jr. Matapos ang 16 na taon, hanggang ngayon ay hindi pa rin napaparusahan ang tunay na may sala sa kahindik-hindik na kamatayan ni Ruby Rose Barameda. Naway sa takdang panahon, makamit ng buong pamilya ang hustisya. At inyong natunghayan ang ating pagtalakay sa isa sa mga most requested topic ng ating mga legit na ka-haunted history. At ito ay walang iba kundi ang karumal-dumal na pagpaslang kay Ruby Rose Barameda na katulad ng ibang mga komento, maituturing nga na justice delayed is justice denied na uri ng kaso. Kung nagustuhan mo ang ganitong tema at episode, iwanan mo kami ng komento, mga karagdagang detalye na hindi nabanggit sa episode o kaya ay topic suggestions na maaari nating i-develop at i-discuss sa mga susunod nating mga videos. Ilapag lamang ang lahat ng ito sa comment section sa baba. Huwag din kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell natin para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.